Masayang araw, mga ka-PN! Meron di umanong isiniwalat si BP Inday Sara sa abogado ni PRRD, walang iba kundi itong si Attorney Kaufman, mga kababayan. Maliban po doon sa viral video ni alias Rene, ayon po kay BP Inday Sara, bago pa man daw po lumantad sa publiko, bago pa man daw po nag-viral ang video ni alias Rene, meron na di umano siyang hawak na affidavit ni alias Rene. Pirmado po ni alias Rene. Hindi po katulad noong affidavit ni alias Rene na binabasa niya lamang po doon sa Senado na ayon na rin po kay alias Rene, yun di umano, gawa-gawa lamang ng kampo ni Risa Hontiveros para idiin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at higit sa lahat, si Pastor Apollo Quiboloy. Ngayon, dahil nga mayroong kopya si BP Inday Sara ng totoong affidavit ni alias Rene, mga kababayan, nagtataka itong inyong lola, mga kababayan. Teka, paano nakakuha si BP Inday ng affidavit ni alias Rene? Sino ang nagbigay kay BP Inday Sara ng affidavit ni alias Rene? Palaisipan ngayon kay Hontiveros, mga kababayan. Ito po ang mga pagsisiwalat ni BP Inday Sara, mga kababayan. Simulan ko na pong basahin, BP Sara, Rene, nakasama raw mga ICC witness kung saan siya pinatira ni Hontiveros. Diba? Nabanggit po ni alias Rene na di umano pinatira sila kasama si Matubato sa isang condo unit at condo unit di umano ni Hontiveros. Siniwalat ni Vice President Sara Duterte na binanggit ni alias Rene sa isang affidavit na nakasama nito ang mga witness umano ng International Criminal Court o ICC kung saan siya pinatira ni Senator Risa Hontiveros. Eto na. Ayon kay BP Sara, nabasa niya ang affidavit ni alias Rene kung saan aniya nakasaad na nakasama nito ang mga ICC witness. Ito po ang mismong sabi ni BP Inday Sara, mga kababayan. Yari na ito mga buang na ito ngayon, maiipit na talaga ito si Risa. Magkadamay-damay na ito pati si Bangag at saka ito si Kokak. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. Maraming alam si Inday. Malay natin, mga kababayan, baka lang nagkausap na itong si BP Inday at saka si alias Rene. Nako, yari ka dito, Risa. In fact, mayroong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Risa Hontiveros, saad ng Vice Presidente sa panayam sa kanya sa The Hague, Netherlands nitong July 8. Unti-unti nang napaplantsa ang problema, mga kababayan. Unti-unti nang lumulutang ang katotohanan. Unti-unti na tayong nakakakita ng liwanag na pwedeng ikasilaw ni Risa Hontiveros. Eto pa, sinabihan ko din ang lawyer ni President Duterte noon na mayroon ngang ganon na statements yung witness against
Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sino daw po ang sinabihan ni BP Inday Sara, mga kababayan? Walang iba, kundi ang lawyer ni Tatay Digong. Si Atty. Kaufman. Kay Atty. Kaufman niya po isiniwalat ang kanyang mga nalalaman batay po sa mga sinabi ni alias Rene at doon mismo sa affidavit ni alias Rene na pirmado ni alias Rene, mga kababayan. Yari dito si Risa Hontiveros. Kinakabahan. Naku, mas lalo siyang kakabahan dito. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan ang mga witnesses ng ICC. Dagdag pa niya. Itong mga witnesses na binabanggit ho dito, mga kababayan, sila ho yung mga nagdiin kay Pastor Kibuloy, at nagdiin na rin po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siya ngayon naroon sa The Hague, Netherlands. Okay? Samantala, ito na po yung Teresa. Samantala, nagtataka daw si Hontiveros kung paano nakakuha si BP Sara ng affidavit ni alias Rene. Wala ka bang maisip, Risa, kung sino ang nagbigay kay BP Sara? Yan ang pagkakamali mo. Minaliit mo masyado ang kapangyarihan ng pangalawang Pangulo porque pangalawang Pangulo lang yan. Tandaan mo, merong mga intelligent yan at magagaling, hindi mga bangag. Kaya, huwag ka nang magtaka kung sino ang nagbigay kay Inday Sara ng affidavit ni alias Rene. Na hindi revised affidavit, hindi gawa-gawa, kundi totoo. Muling nanindigan ang senadora na pawang kasinungalingan ang mga sinabi ni alias Rene sa mga viral video. Malalaman natin yan, Senator Risa, kung pawang kasinungalingan ba ang lahat ng sinabi ni alias Rene sa kanyang viral video. Meron naman kayong gagawing hearing, di ba? Dahil nagsampa ka naman ng kaso, di ba? Doon na lang po kayo magtalo sa korte o sa NBI. Yan. Doon na lang po malalaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan, kung paano mo naging tao, panandalian itong si alias Rene. At higit sa lahat, doon ka rin yata huhusgahan ng taong bayan. Nako, yari ka, Risa. Okay, mga kababayan. Ayos. Ito pa po, idadagdag ko. Itong spokesperson ng Office of the Vice President, nagkaroon po siya ng press briefing. At isa sa mga nabanggit niya sa press briefing niya, itong ibinibintang kay BP Inday Sara na confidential fund dahil di umano binulsa daw ni Inday. Alam na ho natin yung kwento dyan. Meron pong paliwanag ang spokesperson ng OBP, mga kababayan. Ito nga si, anong pangalan nito? Si Castelo. Ayan, At meron ho siyang ipinakita na mga dokumento galing sa COA mismo. Na mismong si COA ho ang nagsasabi. Klaro naman patas naman ang paggamit ng OBP ng pera nila. Wala yung mga ibinibintang na ninakaw, ibinulsa ng pangalawang Pangulo. Kita nyo na. Basahin ko na rin. It is fairly presented. It is honest. It is transparent. Diyan pa lang,
Ha? Pahayag pa lang ito ng spokesperson ng OBP. Ha? Ano daw? Honest and transparent. Tapos, period. O, magsisiiyakan nito, mga kababayan, ang mga gigil na gigil sa impeachment kay BP Inday. O, ito ang pahayag ni Office of the Vice President OBP spokesperson Attorney Ruth B. Castelo kaugnay sa pinakahuling ulat mula sa Commission on Audit o COA, mga kababayan. Ha? Transparent at honest. Ayan. Sa isinagawang press briefing, inihayag ni Castelo na sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte, muling nakatanggap ang OBP ng unmodified opinion mula sa COA para sa ikatlong sunod-sunod na taon. So, 3 taon po sunod-sunod nakatanggap ang tanggapan ng OBP, mga kababayan, nitong tinatawag na unmodified. No, mamaya malalaman po natin ayon po dito sa sinabi ni Attorney Castelo ang ibig sabihin po ng unmodified. O eto na. Ang sabi ho ni Attorney Castelo, for the last 3 years since 2022, puro unmodified opinion ang binibigay ng COA sa Office of the Vice President. Puro. 3 taon, sunod-sunod. Puro unmodified opinion. Tong, yari. Iyakan na, mga gigil na gigil sa impeachment. Mukhang malulusaw na nga yata itong impeachment, mga kababayan. O, ibig sabihin, unmodified opinion. Maayos ang submission ng financial statements na ginawa. Okay? Maayos. Ha? Maayos. Hindi magulo. Maayos ang submission ng financial statements na ginawa. Walang ibinulsa, walang kinurakot, walang nawala. Walang labis, walang kulang. Paano yung mga nagbibintang na di umano'y ibinulsa ng OBP o ni Inday? Yaong confidential fund o pondo ng OBP. Iyakan na. It is fairly presented. It is honest. It is transparent. Sino may sabi? Attorney Ruth B. Castillo. Patunay, mga kababayan, na maayos, transparent, at honest ang tanggapan ng OBP. Ito po ang kapirasong papel na nagmula po sa Commission on Audit, mga kababayan. Basahin ko po itong opinion. Itong sa dulo lang, kapiraso lang, mga kababayan, para klaro ho tayo. Saan galing? Ayan, maliwanag. Commission on Audit, ayan pa ho yung kanilang logo. Hindi ito gawa-gawa. Okay? Sabi ng COA, in our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respect the financial position of OBP as at December 31, 2024 and its financial performance, cash flow changes in net asset equity and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statement including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standard. Ano po ang kanilang pinagbabasihan ng kanilang pag-audit, mga kababayan? Dito daw po sa
sa International Public Sector Accounting Standard. Mataas. Ito pa isa, para mas malinaw ho tayo. Para lalong sumakit tenga nitong mga nagpaparatang kay BP Inday Sara. Basis for opinion. Basis for opinion. We conducted our audit in accordance with International Standard of Supreme Audit Institution o ISSAIS. Diyan po nakabase ang auditing ng COA. Napakataas po na standards nito. International standards. Hindi ito basta-basta. Sino pa ngayon ang tawag nito? Ang pupuna sa sinabi ng COA. Sa madaling salita, mga kababayan, iyakan na. ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo, lusaw na. Ito, tuloy nyo pa ba? Ang impeachment sa pangalawang Pangulo, bit-bitin lang nila ito sa Senado. Itong sinabi ng COA. Tapos na. COA na ho ang may sabi. Gagawa pa kayo ng istorya. Magkikreate pa ba kayo ng mga kasinungalingan para idiin at sirain ang pangalawang Pangulo? Para ma-impeach at wag makatakbo sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas? Sa COA na ho nang galing. Mga madam at sir, wag ho kayong tanga. Naturingang mga kongresista kayo. Ibinuto ho kayo ng inyong mga kababayan. Pinagkatiwalaan kayo dahil ang buong akala nila maglilingkod kayo ng tama. Hindi pamumulitika ang gagawin ninyo. Pero ano nangyari ngayon? Pinupolitika na ho ninyo ang pangalawang Pangulo para ano? I-impeach, paratangan ng kung ano-ano mga kasalanan para wag makatakbo sa 2028 presidential election. Kasi inutusan kayo ng amo nyong tambaloslos. Bayaran kayo ng amo nyong tambaloslos. Sirain nyo si Inday. Eto, 50 million, 30 million, 150 million. Sirain nyo si Inday. Pag nasira nyo, may bonus pa kayo. Kaso, lumalabas ang katotohanan. COA na ho ang may sabi. Mahiya naman kayo. Tantanan nyo na ang pangalawang Pangulo. Kung meron pang mas matindi sa salitang corner, yun ho kayo. Corner na kayo Nasa kanto na naiipit na kayo. Mismong COA na ang umiipit sa inyo na walang ginawa na pagnanakaw o korupsyon ang tanggapan ng Office of the Vice President, naging ang Vice Presidente. Ano pa sasabihin nyo? Tigilan nyo na ang impeachment, mapapahiya lang kayo. Ayos! Pero pa isa akong idadagdag na balita, mga kababayan. Ang ganda ho ng sinabi nitong si Pasig City Mayor Vico Soto. No ho? Hindi ko naman sinasabing pinaparinggan niya rito si Bongbong Marcos. Ano ho? Hindi ko sinasabing patungkol ito kay Bongbong Marcos. Pero nung nabasa ko ito, mga kababayan, sa poll dito si Bangag. Ito po ang sabi, mayaman ka nga. Galing naman sa nakaw. Nakapwesto ka nga. Ang dami mo namang tinapakan. Success must not come at the cost of conscience. Uulitin ko, hindi ko po sinasabing ang pinapatamaan dito ni Mayor Vico Soto, si Bangag, parang sapul lang siya dito. Mga kababayan. Bagay ito sa kanya.
Tanong lang, Mayor Vico Soto, para ba ito sa mga kawatan ng mga politiko o para lang ito kay Bangag? O di ba, mga kababayan? Tugmang-tugma yung sinabi nitong bagitong mayor ng Pasig City. Sana itong bata na to hindi lang na alkalde ang marating, kundi sana umabot pa ito sa pagiging congressman, no? Hanggang sa maging senador, no? At sa haba ng panahon ng kanyang pamumulitika o ibig sabihin ng kanyang pagiging politiko, marating niya rin ang narating ng ating pangalawang Pangulo kasi matino itong batang ito, magaling. Kita niyo ang Pasig. Napakaayos ng kanyang pamumuno. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.